napag-usapan namin yung part na queerbaiting. Oo. Kasi sinasabi nila hindi ka raw alay eh. Ha? Hindi, actually, after that incident na binash ako, for the whole week, I'm homophobic. Ako kasi, mahilig ako mag-block. Mga influencers na lang na tinanggal ko sa social media. Ayan, sige. Ayan, pwede mo sige. sabihin. In-unfollow. Follow. Number 1, Highway hanggang Skyway, walang preno ang saya. Kwento at kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Karaan and Nonong Balina. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. nung na-meet ko siya, doon sa Team Payaman Fair, maayos siya. Hindi ko lang magets talaga yung mga sinasabi niya, pero maayos siyang tao. Oo. Ikaw, inaantok-antok ka pa kanina. Hindi. Bakit ako antokin? May sweldo na tayo. Yun lang ba ang nagpapa-energy sa'yo? Sweldo? Actually. Ako hindi. Bakit? Ang lifeline ko at ang nagpapagising sa akin na yung inilulook forward ko na makakasakay na naman ako sa isang VinFast model unit. Maganda yun. Ganun na rin sa akin. Kasi nagkakaubusan na ng VFs. Mga Mga VFs. VFs natin dyan. Oo. Ubus na po ang VinFast Oo. at naka-reserve na lahat ng mga parating. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong maghintay pa. Magpa-reserve na rin kayo dito sa VinFast. At welcome ulit dito sa Fast Lane with VinFast. Uy, wag ka naman masyadong energetic. Hindi, teka, may dadaan. Yung energy mo pang road rage Sabi eh. mo ganun. Sabi mo, energy tayo eh. Sana may season 3. Comment nyo naman guys Oo. sa ating comment Manawagan section. tayo. Oo, na magwala kayo kapag natigil tayo kahit isang linggo lang. Iparamdam nyo sa kanila ang kulto. We want James and Nonong. We want James and Nonong. More energy. More episodes. Yan. Ganon. Oo. Kailangan mo ng energy kasi ito ay powered by energy din. Electricity. Ang ating VF6. Gamit natin ngayon ang isang bago nating, ngayon lang ba natin nagamit tong BF6? Nakwento ka kanina nung may-ari eh. Kasi parang nakaka 15,000 na rin to. Sabi niya, wala pa raw, problema. Talagang dito sa Metro Manila, lagi ng gamit na gamit. Hindi pa siya nakakaranas ng kahit anong problema. Speaking of gamit na gamit. Ano? meron tayong guest. Sino kaya ang guest natin? Oo. Bakit naman gamit na gamit ang na gamit mong? Nagamit na word, Oo. nagamit na gamit. Alam ko na kung bakit. Bakit? Dahil nagamit na natin siya sa Cool Pals. Kaya nagamit na gamit. Yung wala. Pero dito, ano kaya mga mapag-uusapan natin? Dahil ito isa sa mga lap trip din to kasama. Oo. At saka no filter to. Kahit No anong filter. tanongin natin dito, sagutin niya. Kahit controversial pa. Naku, mag-abang na kayo. Sa Cool Pals, nung in-interview namin siya, hindi pa siya nakabihis. Parang casual lang siya. Pero ngayon, posturang-postura si Madam. So, eto na nga, ang pinangako namin sa Without inyo lahat. further ado, Yan, kasama natin Hello. ngayon dito. Yan! Tita Tita Crazy! Hi! Oh my God, ang sikat. sige ba? Oo. Hindi, Ang laking tao mo pala, Crazy. No, ikaw ang malaking tao.
Nakasagad Oo. kasi upuan Ay, sorry. mo. Ito naman pala. Ako na Ayan. pala may kasalanan. Oo. Maluwag naman Ay, pala. spacious yan. Pwede. No, it's enormous. Enormous. Gusto mo ba kapag nagro-road trip ka ay maluwag ang iyong sasakyan? Oo. At syempre gusto kong maluwag din. Ang alin. Ang alin. Ang budget. Ang budget. hirap kapag nagta-travel ka tapos, di ba, puro utang ka. Oo nga. Damuho ka. Talagang dapat nagstay ka na lang sa bahay. Oo, Pero kasi may pag gumagawa nag-travel niya. ka, ano-ano ba mga gagastusin mo kung magro-road trip ka? Toll. Toll. Magsa-stop over pa kayo. Ang Pagkain. daming Pagkain, accommodation. Oo. Di ba? Banana boat. Sa Baguio tayo Kung pupunta. adventurous Okay, ka. okay, oo. sige. Sa Baguio. Oo. Banana boat. Ano na pinakamalayo mong na road trip? Ang pinakamalayo ko na road trip sa North, Oo. Baguio. Baguio. Yeah, malayo na ba yun? Oo, malayo na rin yan. Mga 4 nasa. hours. Okay Oo, na. 4 4 hours, to 5 oo. hours. 4 to Oo. 5 hours. Sa South, Quezon Province. May mga Hindi ko- ritual ka ba? No. Ha? Ano sabihin mo? Hindi ko kaya kasi yung long drive. Inaantok ko. Gusto mo dapat ikaw ay passenger princess. Hindi, mga ganong sagad lang, mga 5 hours. Pero yung Mm. sabi mo, Lawag, Oo. mga Ilocos, di ko na Malayo kaya. na yun. Oo. Bicol, hindi ko na kaya. Kami nila Vando, Oh. kami, Batangas kami nung Holy Week. Oo. Ang daan namin sa Kibyang. Oo. Ang nakakatawa, Mm. 'di ba? Kasi pag dumadaan kang tunnel, kailangan mo mag-on Busina. ng lights Ah. at bumusina. Oo. Ngayon yung nasa harap ko, ang bagal niya mag-drive, tapos bumubusina ako. As in yung busina ko yung ganon. Ang ganda ng busina ni... Isa pa Yeah. nga ang busina, Tita Chris. Yan. Ang social. Yes. Hindi, may pagkagalit talaga. Ganon. Eto nakakatawa, huminto siya. Huminto. Minto. Bumaba, inaambahan ako. Ha? Yes. Tapos ganito ang itsura mo noon. Oo, sabi ko, kung sino man yun, kung napapanood mo ang hindi mo alam yung mga ritual sa tunnel. Oo nga, hindi niya alam. Ito Ayan. nakakatawa. Oh. Nung bumili akong kotse for my birthday, Mm. mga 5 years ago. Oh. So, November yon. Tapos, hindi pa ako agad kumuha ng Lesson. lesson. So, for 3 months, nagda-drive ako without license. Ha? Ginawa mo yun? Pero, Oo. Oh. doon lang sa Village village lang. and sa Lagi barangay pwede. namin. Pwede, oh. Doon Oo. ginagawa nila. Oh. So, parang ang naging unang driving lessons ko, yung actual na sa kotse ko. Mm. Kumbaga doon ako nasanay nung, di ba, inaano mo yun? Ano yung parang sinisilip mo, pinipina mo? Alin? Yung ito? Hindi, Signal? yung para para pinahin ba tawag doon? Oo. Yun. Yung inaano, pinipili. Para Pinipina alam mo. mo yung Ah, laki may ng kotse mo. Ganon. Yung pa naman ang pinakamahirap kapag minsan malalaman mo na lang nakasya ka sa dito sa side mirror. Mm. Oo. Ayaw nga no, hindi pala ako sumayad. Tsaka pagka hindi ka kasya, ay tutunog. Oh. Na-testing mo na ba yung ganun? Yung pinadaan ka sa, di ba minsan yung may mga pinapapasok ka ng waste na bigla ka na lang na parang, bakit ganito pinapasok mo ko dito? Sobrang hirap ng Sketchy lugar. na to, Oo, bakit? yung mga Nasanay ganun. ako sa maliit na lugar because sinusundo ko si Ina dati sa balik-balik. Doon ako Ah. nasanay na pag nagkamali ka talaga ng liko, tatama ka. Tapos may dominong mangyayari. Kasi pag tumama ka sa motor, lahat tumba. Lahat ng mga nakapark. Yes, Ah. tumba talaga. Sino pinaka-friendship mo sa mga influencers? Maliban sa Team Payaman. Oo. Si Ina Evans. Ina Evans. Mm. Oh. Lagi mo siyang sinusundo? Lagi siyang Hindi pasunod? naman. May mga times lang talaga pumupunta ako sa bahay nila. Ganun. Mm. Nakakatuwa yung friendship niyo. Parang ang dami niyo ng pinagdaanan hanggang sa nakulong kayo pareho. Yes. Nakulong kayo pareho? Oo, kinuwento nila yung sa ang walang Na-detain, kwenta. hindi nakulong. Oo, Na-detain. Dahil doon sa Oo. COVID. Pero hindi pa talaga sagad yung friendship namin ni Ina kasi sabi ko nga, gaya pa kayo ng ko, gusto ko, pagka nagpa
ako sa present siya. Yun ang ano? Yun ang Yun ang isa sa mga Requirements conditions ko. mo. Isa sa mga requirements ko. Kita mo. Oo. Si Kuya Dick. Si Kuya Dick. Si Kuya Dick na. Hina! Ay, ano pala? Chrissy! Ngayon ka nung ipasok mo sa Chenes. si Ina ang pinaka-friend mo. Yes. Tatlo Outside. kami, KKK kami. Sino isa? Khaled Karen. Khaled Karen, Chrissy, and Kanal. Meron, Chrissy, si Kanal si Kanal ano? si Ina. Baklang Kanal Kawawa kasi naman. siya. Si- Matuloy lang yung KKK talaga. paano ang bonding niyo? Ano pinaka malupit niyo ng pinag-bonding? Bonding, talaga inuman kami sa garan eh. Oo nga, lakas mo Oo, uminom. lakas namin uminom dati. Kaso si Jervy, nag-news na, 'di ba? So, hindi siya pwedeng mabalita, 'di ba? Oo. Kasi siya ang nagbabalita. Si Ina naman, medyo na siya, baklang gutter na kasi siya eh. So, nakaangat-angat na siya, hindi na siya kanal. Vomilage na yun. Ay, yung umalis. pala yung ano Medyo tumaas pag-evolve. yung, Oo. So, na, at least may deal or no deal pa siya, di ba? So, marami siyang projects, hindi rin siya pwedeng masira. Ako rin. Kasi, nasa Kagawad ka eh. public service tayo. Oo nga. Ano ba ang mga bago mong ginawang project sa Sa barangay, sa barangay? Ano ba barangay mo? Don Bosco. Minsan nagaganyan kang itsura pag sa Pagka, kunyari, ngayon, mamaya may event kami doon. So, parang yung mga constituents ko ay sanay na minsan Nakaganyan na. nakapambabae ako, minsan nakapanlalaki. Ang pula mahalaga naman doon yung service na binibigay mo, diba? sorry, ang pula ng mukha mo eh. Ngayon, Hindi, nailawan eh. hindi, kasi, sino nga yun? Yung demonyo? Si Si Hellboy? Oo. Si Hellboy. Ako si Hellgirl. no, may pagka-crazy. Yes. Pero pag sa sa barangay ninyo, ano ba yung ginawa nyong kakaiba na May mga in-implement? committees kasi. Committee on Health, ako, Committee on Environment, Committee on Tourism. Alam mo, tinatawag kami UBAS, Ugnayan ng Barangay at Simbahan. Buto na lang hindi siya rambutan. Mahirap na i-acronym yung rambutan. Kaya diba? nakakaba. Oo. Tsaka mabuhok eh. Yes, Sa health ka. sa health. Ba't yun ang pinili mo? Hindi, siya talaga. Parang, Napipili ba yun o pwede o ina-assign ka? sometimes it's appointment. So, kung talagang feeling mo para ka dito, kasi hindi naman ako pwede for senior citizens. diba? Mm-mm. So, may mga kagawad kami na matanda sa kanila na yun. May ginagawa ka for LGBT sa barangay nyo? Meron. May mga, kasi under, gender and development. God ang tawag namin dyan. Ano yung mga ayoko ginagawa ng mga niyo? usual. Ako kasi, ewan ko, galing akong SK, pero hindi ako fan ng mga Miss Gay. Parang, I find it parang nasa tip of the iceberg lang yun eh. Oo, gusto ko yung medyo mas makabuluhan like HIV testing, mga seminars, di ba? Kasi naman parang for entertainment lang din naman yung Miss Gay. Eh. Oo. So hindi naman din talaga siya... Kaya parang ayoko mag-focus doon. Though hindi ako ang gender and development namin. May mga humahawak din ng mga SK doon. Paano yan pagka... Kasi dun sa namin, sa Cool Pals, napag-usapan namin yung part na queerbaiting. Gusto mo pa bang pag-usapan yun? Pwede naman. Pwede naman. Oo. Labas sa ilong eh. Pwede naman. Sino ba yun? Parang si Nina S. Kasi sinasabi nila hindi ka raw alay eh. Ha? Hindi, actually, after that incident na binash ako, for the whole week, I'm homophobic. Sinasabi mo yan sa... Oo. Sinasabi ko yan. Mas parang, irita ako sa mga bakla. Ano bang pinaglalaban nila? Parang ganon. Pero syempre, personal yun eh. Diba? May mga personal thoughts tayo na pag nilabas natin, mababash talaga tayo. Parang si Rasta G, diba? Oo. So ngayon, yung personal nasa isip ko, inilabas ko rin. So baka mabash na naman ako. Oo. Etong part na to, Oo, pero okay lang. Parang ako, may ganun eh, parang,
ano ba, I've been to so many events na pang LGBT. Staunch defender ako of the community. 'Di ba? Ang dami kong ginagawa. I give talks, I give seminars, alam mo 'yon, talagang focus ako sa uplifting the community, tapos ang sarili ring mangbabasya yun yung community. So parang sabi ko, Oo. it's just a joke, pero parang alam mo, gets mo yun? Ayoko muna, parang hindi muna ako part ng community, bahala kayo dyan. Total, ang sabi rin naman nila straight daw ako. Ang hindi nila alam, straight ako. Pero hindi ka pa na-straightan sa Hindi pa. Ayan. Okay. That's with Ina. That's for another story. Kaya mag-guess ulit ako dito, sabi ko. Sama mo Good siya. news. Oo. Eto na. Natira na. Kasama mo siya pagka nag-guess ka ulit dito. Correct. Gusto mo sunduin natin? Sa balik-balik. baka mapinahan tayo. Oops, easy lang. Slow down muna at mag-relax. Sumama ka na sa biyaheng punong-puno ng kulitan at good vibes. Sakay na sa Fast Lane with VinFast para sa swabing road trip kasama sila James Caraan at Nonong Balinan. Usapang drive sa buhay, diskarte at kulitan kasama ang pinaka-idol mong viral at sikat na tropa. For more podcast episodes, follow us on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. And if you want to check out the car in this episode and more, please visit us at www.vinfastauto.ph and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Yung anger ba na yan? Kasi may mga levels of angers. Yes. So yung anger ba towards queerbaiting is, ito ba yung sukdulang anger o tamang anger lang na kung from level 1 to 10, dapat ba talagang namumula sa galit yung mga bakla dito sa No, ako, queerbaiting? kasi ako diplomatikong tao kasi ako. So, might as well, kahit na ang trabaho ko ay content creator, hindi kasi lahat dapat ginagawa ng content at hindi dapat lahat nilalagay sa social media. So, if you're really genuine about you calling out someone, pwede mo siyang i-message personally. Ikaw ganun ka? Ganun ako. Kasi, Kaya nga, di ba, tumawag ako, di ba? Hindi ko nga, Hindi ka nagkalat hindi nga ako nagkalat, di ba? kaso nga na May mga ganyan, mahilig ako, alam ng mga kaibigan ko to, mahilig ako tumawag. Tamad na tamad ako mag-text. Kaya, pagka may mga bagay akong gustong sabihin, tatawagan kita kaagad. Lalo kung kaibigan kita, parang medyo hindi maganda tong content mo. Gano. Or parang, napanood ko yung ganito mo. Bakit naman ganyan yung ginawa mo? Yung mga ganun ako, tinatawagan. pag tinawagan mo, tinatanggap naman nila ng maluwag o inaaway ka pa rin? Ay, hindi, Inaaway. maluwag. Maluwag. Kasi, pag matalinong tao naman at malawak ang pag-iisip, tatanggapin mo yun kasi constructive yun. And I don't expect them to change abruptly. Pagdating sa mga influencers na nagiging friends mo, importante ba na matalino yung tao o Ay, may hindi. utak? Pag sinabi kong bobo, yung bobo ka na nga pinagmalaki mo ba? May mga kaibigan Meron, kang ganun. marami. Maraming ganyan. Top 5 na mga influencers na bobo na pinagmalaki pa. Hindi, mga influencers na lang na tinanggal ko sa social media. Ayan, sige. Ayan, pwede mo sige. sabihin. Oo. In-unfollow. Follow. Oh, in-unfollow. Oo. Or, Hindi, ako kasi, mahilig ako mang-block. Mahilig Pag ako ayaw mo. mang-block ng tao. Kahit hindi kami personally magkakilala. Basta hindi mo trip. Because, Mm. it's my feed, my rules, di ba? Oo. Number 1, si Rosmar. Tinanggal ko si Rosmar. Bakit so, ba bakit? Anong naging dahilan kung ba't mo siya tinanggal? Naiingayan ako sa kanya. Oo. Pero isa sa mga talaga yan. Totoo yun. Parang meron ka something na minsan nasisira yung aura mo kasi bigla mo siyang nakita sa feed mo. Wala naman kayong interaction before? Yung first
ever exposure niya sa TV, which is yung sa Wawawin, I was there. Ako isa sa mga co-host. Co-host. Pero yun lang. Kumbaga, after that, wala kami talagang pinag-awayan, wala kami interaction. Hindi mo masasabing may backstory to, may galit to, wala. Ay, wala, gusto mo lang tanggalin, di ba? So, clear naman yun. Wala ka namang Clear. galit. Wala naman. Pero Ayaw mo lang. nag-upload siya. Naingayan lang Dati siya. nag-upload siya. Kasi, nasabi ko na to dati sa ibang vlogs, na parang, yung parang dare na challenge, yung iinom ka ng toyo pag hindi mo pinakita yung mga naka-block sa'yo sa TikTok. So ako, imbes na iinom ako, pinakita ko. Tapos nakarating sa kanya, sabi niya, nag-upload siya, mga sikat na tao na ayaw kay Rosmar, tapos na-flash yung mukha ko. So, at least acknowledge na sikat, diba? Pero, alam mo, para i-content pa niya yon na mga ayaw sa kanya, parang, bakit kailangan mong lahat ng tao gusto sa'yo? Parang medyo red flag yun. Oo, diba? tsaka ang humor, ang taste ng tao ay subjective. Oo. If hindi ako natatawa sa'yo, if hindi ako naaaliw sa mga sinasabi mo, subjective yun. Which is okay, di ba? Yeah, which is okay. Sa amin, meron din namang mga hindi natatawa. Mm. Pero, okay lang naman yun kasi hindi naman din lahat kailangang matawa sa'yo. Tsaka, hindi ka naman, di ba? Parang, ang hirap kung din lahat ng pilitin. tao natatawa sa'yo, meron kang problema. May problema sa'yo, di ba? True. Hindi naman kailangan lahat ng tao kailangan mong i-please. Di ba? Tama. Siguro si Rosmar, kaya naapektuhan din siya dun sa pag-block ko. Baka people pleaser din siya. Meron din Baka. siyang ganong klase. Pwede. Tsaka ayaw niya yung Or parang, merong- siguro, siya, parang na-caught off guard. Kasi ako rin naman yun. Tapos nanonood lang ako ng vlog. Tapos bigla akong nabanggit. ba't Nabinlak ayaw mo ng sa isang akin? tao. Parang, anong ginawa ko sa'yo? Nasa Diba? dahilan Okay. naman din siya. siguro. So may mga siguro meron ding hindi pa ganun kalawak yung pag-iisip na kapag binlock ka or hindi inalis ka sa feed niya, hindi naman ibig sabihin galit sa'yo. Yes. Ayaw lang makita yung Pagbumukha mo. pagmumukha mo. Kasi nga naman, algorithm yan. Oo. Pag isang beses mo lang maklik, Totoo. Nandiyan na yan, lalabas. Totoo Tsaka yan. di ba, parang iwas bash din sa'yo. Kasi parang ayaw kita makita, imbis na i-bash kita, block na lang kita. I'm just being vocal. Ito naman, let's say, sinabi ko na si Rosmar binlock ko, pero I didn't say anything about her na masama. Oo. Diba? So, okay na yun. Si Kuya Will, nag-co-host ka sa Wawawi. Oo. Mabait. Totoo Mabait ba siya yung sa akin. sinabi? Kasi meron kami dun si Dex Conche. Mm. Meron dun sa walang edit-edit na podcast. Nag-viral eh. Intern daw siya dun sa Wawawin. Okay. Wawawi or Wawawin. Tapos, bawal daw tingnan si Kuya Will. Bawal Sa tingnan. mata. Oo, bawal tingnan sa mata. Parang Tapos, natingnan ko naman siya sa mata. Parang feeling ko mema na lang siguro yun. baka hindi ka, sa mga intern. Pero Sa hindi intern pa- ba? Hindi? parang feeling ko hindi pa rin eh. Parang ako nga parang out, masyado ng... Masyado, ganun ba I talaga? think Far-fetched naman na we yun. don't believe everything that we see and read online. Mm-mm. Kasi personally, may baka may anger management lang si Kuya Will. Like everybody else. Ako, mabilis rin naman ako mairita. Pero, hindi naman siguro yun magde-define kung sino siya. Mabait si Kuya Will nung nakausap ko siya. Parang feeling ko na And mabait naman Siya ang nagbigay sa akin ng apelidong Achino. Yes. Kasi, di ba crazy lang? Parang sabi niya, ano apelido mo? Sabi ko, Liu po. Hindi, walang apelido yun. Tita Crazy lang. Wala apelido yun? Wala apelido yun? Maganda. Crazy lang. Maganda. Ano pang Tapos pwede sabi mo niya, bigay sa ano akin? bang name mo? Chino. Yung Achino na lang. Crazy Liu! Yun. So, at first, na-weirdohan ako. Sabi ko, ang weird no Achino. Pero na... Oo. Tapos yun pala, kasi it sounds like Aquino. Oo. So, okay. Kunin ko na. Pero ito, yun ginagamit mo ngayon. Oo. Crazy Achino. And I give credits to Kuya Will. Yeah! Bigyan ng screen name yan! Hindi lang jacket ang binibigay niya.
Nabigyan ka ng screen name. Correct. Oh, pagkatapos kay Rosmar, akala mo tapos na. Meron pa isa. Sino pa? Number 2, Number 2. Yan. si Sir Jack. Argota. Yes. Because hindi ko na talaga ma-attempt. Eto medyo, may onting lalim. Because baka iba rin kami ng political views. Mm. 'Di ba? Pero, siya talaga ang nasabi ko, ay wow, grabe. Like, kung may queer baiting, eto rage baiting talaga. Ang goal niya ay pikunin ka. Ang goal niya ay mainis ka. Gumigising siya na nag-iisip kung paano magalit ang mga tao. Ganon. Ang hirap nung ganong klaseng content creator. Parang wala kang sariling... Paano kung paayapa na yung buong mundo? Oo, Diba? I get it. Kasi no, at first, hindi ka naman agad nang bablock eh. Mm-mm. Then again, wala kaming bad blood sa isa't isa. In fact, if I'm not mistaken, pumunta pa siya sa booth namin sa Team Payaman Fair. Wala Parang siyang tumatakbong wala siyang booth. Tumatakbo yata siyang konsehal nun. So parang, okay, kagaya niyan, ang dami kong mga nakakasama na iba ang views sa akin. Mm-mm. Carla Estrada, 'di ba? Mm-mm. Aiko Melendez. Kasi sabi ko nga, aminin natin, may bobong BBM, may matalinong BBM. Mm-mm. May bobong Pink? DDS. Mabago. may matalinong Pink. So, bakit kami nagagawa namin magsama-sama after rally, ha? Pagtapos ng isang rally, punta kami sa isang bahay, mag-wine kami, iba-iba kaming color. Hindi kayo nag-uusap tungkol sa Nag-uusap kami. political. So, because malawak ang pag-iisip namin. Kasi siguro, matatalino ang mga nakakasama namin. May nakausap ako, si Fade. Taga-FEO kasi si Sir Jack. FEO din yung si Fade yung video. Kabatch niya ba? Sa Cool Pals. Parang nagkasabay sila. Hindi ko lang matandaan kung magkabatch sila. Pero, maayos daw na tao si Sir Jack. Nung na-meet ko siya, doon sa Team Payaman Fair, maayos siya. Hindi ko lang ma-gets talaga yung mga sinasabi niya, pero maayos siyang tao. Like, sabi Siguro niya, dahil baka meron siyang laman yung bibig niya nung time na nagsasalita siya. yeah. So, sabi ko, ibang level na to. Pero alam mo yung parang, kung ito yung goal niya, I commend him. Mm-mm. Kasi talagang Effective siya. effective nakukuha niya Inesco to the point na sabi ko, it's time. Ibablock na kita. Ayoko na sa'yo. Kasi yun nga yung sabi ko, pwede kayo iba ng pananaw, Oo. pero yung galitin mo pa, kunyari lang ha, mag-iba tayong pananaw, tapos umalma ka. Tapos sabihin ko, kalbo. Di ba parang, ay, iba na yun ha. Wow. Saktan. So, nung may mga umalmang bakla, ay, day, hindi nawala na sa topic ng politika. Inano niya ng mga bakla, di ba? Yung nananahimik na aura. Alam mo, parang, come on, huwag na natin anuhin yan. Sila yung talagang gumagawa ng away. Oo. Kawawa naman si Aura. Diba? Minsan, na-hospital na nga eh. At saka, in-embrace na nga yung pagiging Bronny James niya, di ba? Well, yun naman din talaga yung laro ng internet eh. Mm. Kung ano yung asar sa'yo, i-embrace mo na lang. Embrace mo. Kasi, ikaw rin matatalo pag nainis ka eh. Kasi lalo lang, yung inis kasi, yung inis mo, parang gasolina yan dun sa mga taong gusto kang sunugin eh. Ano ko nga dun eh, nung nalaman ko na maayos siyang tao sa personal, nung college Pinabayaan days mo daw na lang. nila, hindi, parang na-assess ko rin yung sitwasyon na meron din talaga tayong mga kaibigan na nakakasama personally na okay naman sila kabanding eh pagkainuman, pagkwentuhan. Saka siguro hindi kami tinadahanang maging magkaibigan. Mm. I'll give you an example. Maraming pikon kay Sian Gasa. Oo. Dahil sa chismis niya, dahil sa the way siya magsalita, dahil sa the way siya tumawa, sa mga pananaw niya sa buhay and all. Pero siguro dahil tinadhana kami maging magkaibigan. And alam ko na whatever he is doing is really intentional.
kung napipikon ka ng pipikon talaga siya. Kung naku-curious ka, nagpapa-curious talaga siya. So, para okay, what if hindi kami naging magkaibigan? Baka napikon din ako sa kanya. Parang Sir Jack. Diba? Parang, baka isa rin siya sa binablock ko ngayon. Paano ba kayo naging magkaibigan ni Sia? Classmates kami in terms of sabay sa viral. Sabay kami nag-viral. Siguro nauna lang siya ng ilang buwan yung sa Billboard. And then, ako. So, ang mga kaklase ko, si Sian, not in order. Si Sian, si Khaled Karen, si Mimia. So, yung mga 27. Yung pagiging kaklase, paano yan na bubuo? Nagkokontakan ba kayo? Each other? Yeah, kasi syempre, uso yung collab dati, di ba? Okay. At nagkikita kayo sa events, ganyan. So, yun. Curious ako, di ba parang parehas gumalaw si Sir Jack tsaka si Sian. Pero ano yung nakuha o parang ano yung nakita mo sa kanya para maging magkaibigan kayo pero si Sir Jack hindi? Siguro lang si Sian ay professional heckler. Not the professional heckler na account. Pero kumbaga, never, kung tama ang memorya ko, never naman siya na parang nang asar sa bakla. Diba? Parang, okay, pareho silang pipikon. Pero si Sir Jack, gumanon pa Parang, eto hanggang dito lang. Basta nabitawan ko na yung kailangan kong anuhin, na nabaril ko na yung kailangan kong tamaan, okay na ako. Pero yung mga comments niya, kung ano man yun doon, hindi niya gagantihan. So, marami naman nagko-call out kay Sian, pero hindi niya na inaano. Hindi niya na pinapansin. Diba? Okay. Tsaka mas nauna mo siyang maging friend before siya maging rage baiter Oo. Dati lang talaga siya, na nakakainis lang siya kasi parang, bakit mo kailangan ipa-billboard yung artista? Ba't kailangan mong gawin to? Ba't video ka ng video sa iba't ibang mga bansa? Ganyan. So, hanggang sa, okay, siguro in-known na. I'll own it. Nainis kayo, mangiinis na talaga ako. Yung internet din kasi minsan ang magta-transform sa isang creator Yes. Kung ano yung bumibenta dun sa internet, yun yung patuloy nila. And ako kasi hindi ko mapupull off yun. Parang sapatos lang yan. Kung sa akin bagay ang heels, ay, pumalakpak ka na lang dyan, James, kasi hindi ka naman makakapagsuot ng heels. Pero, pagka sa mga Supra, sa'yo yan, diba? So, ano lang yan, kanya-kanyang sapatos lang yan. Minsan ba, napag-usapan yun ni Sian yung may stress ba sa pagiging rage baiter? Parang hindi kami umabot sa ganun. Pero looking at him, wala. Wala ako nakikitang stress niya. Gusto niya talaga At yun. simple lang yan. Sa totoong buhay, sobrang simple lang yan. Every time I go to Thailand, alam mo kung ano lang ang pinapabili niya sa akin. Na ending ay, sabi ko, wag mo nang bayaran, ireregalo ko na lang sa'yo. Hot dog. TJ hotdog. Oo. Kasi yun lang simpleng niya. Simpleng mga kagustuhan niya. Frozen naman. Oo. Kasi wala doon Wala ata doon. Pero yung sa tingin ko, isa sa mga positive positive traits ng isang rage baiter. Nahihiwalay nila yung personal life nila sa doon sa content nila. Tahimik siya sa totoong buhay. Tahimik siya. Ayaw sa mga matataong lugar. Private siya na na tao na siguro kaya ganun siya. Yung post kalimot. Nag-post lang siya, o sige, eto na, bahala kayo, magkagulo kayo dyan. Yung arsonista na, sige, liliyabang ko to, pero aalis na ako. And alam mo sila ang may totoong peace, ha? Oo. Especially if hindi nila dinadamdam lahat ng post nila. Habang ikaw, 2-3 araw na yun pumapasok sa utak mo, diba?
Yun ang lesson sa atin. Kung gusto nyong gutumin ng mga rage baiter, wag yung bigyan ng platform. Because Kaso hindi na it's us ganun who consume it, 'di ba? Oo. Yun yung pinaka-essence nitong pinag-uusapan natin because I'd like to filter out whatever I consume. Kaya nga tinatanggal ko, 'di ba? Actually, konti lang yung mga tao ngayon na marunong magganyan eh. Kasi hindi nila alam yun kahit yung rage bait, minsan hindi nila alam yan eh. So, Nire-rage bait ka Oo, na, di ba? patol lang sila ng patol. So, ay tayo lang yung minsan nag-iisip ng ganyan na kaya naman talaga nating kontrolin kung ano yung nakikita natin dahil feed natin yun Well, eh. kasi di tayo tanga. Yun Correct. Yung mga pumapatol sa rage baiter, isa rin kayong tanga. Oo, totoo. Tandaan niyo yan, kapag pumatol kayo doon, di binigyan nyo ng income yung mga yan. And then, Yeah. binigyan nyo pa ng fuel para gumawa pa ulit ng susunod na kaka-rage bait. Oo. So, kaya mas maganda i-block nyo na lang hanggang katulad ng ginagawa ni Tita Freezy. Yeah. Handa ka na ba sa next level ng pagdadrive? Kilalanin ang VinFast VF7, ang all-electric SUV na ginawa para sa modernong lifestyle. May sleek at futuristic na design, panoramic glass roof at spacious na interior para sa ultimate comfort. Powered by a high-performance electric motor, mararamdaman mo ang tahimik pero malakas na arangkada, zero emissions, zero compromise. Kasama pa ang advanced driver assist safety features, smart infotainment system, at intelligent connectivity na parang extension ng smartphone mo. Mas matipid, mas malinis, at mas matalino. Experience electric driving the way it's meant to feel with VinFast VF7. Power in every move. For details and test drive bookings, visit www.vinfastauto.ph. Follow nyo na rin ang VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Yes. Ito ang pangatlo. Oh. Si Janus Del Del Prado. Del Prado. Dahil Oo. din dun sa issue ng queer May baiting. may mga nakikita kasi ako na post na nung una naiinis ako. Yung parang kunyari kalalaking tao pero nagba-boxers ng SpongeBob, bakla. Ganun yan. So, sabi ko, syempre, una mo makikita as a solo content yun di ba? Oo. Ano to? Bakit nagaganon siya? So, chinek ko yung profile niya. May series pala siya of ganong mga posts na parang kalalaking tao pero nagpapa-eyebrow cleaning, bakla. Ganon, parang sobrang balbal. Diba? For me, sobrang balbal. Malalaking tao yung ini-impersonate si Chris Aquino. Bakla. Diba? Kalalaking tao parang nakalito atienza na polo. Bakla. Back to you. Curious din ako dyan kay Janus eh. Kasi eto naman yung... Wala rin kaming, hindi ako galit sa kanya. Nire-respeto ko siya bilang artista. Oo. Magaling siya umarte, di ba? Pero yun, ito yung nakikita ko generally sa mga hindi lang artista, basta sa matandang nabigyan ng platform. Pag nabigyan mo sila ng platform, they feel like I own it. Wala akong pakialam sa inyo. Marami na akong napatunayan. Pero kung ayaw nyo sa post ko, ayaw ko rin sa inyo. Parang ganun sila. So, mahirap din. Kung mahirap na mabigyan ng fame at platform yung bata, feeling ko doble yung hirap pag yung matanda, hindi niya naiintindihan yung meron siya. So, marami akong kilala. Ayaw ko na lang magpangalan no iba. Pero yun, isa si Janus doon sa, parang ano ba to? Na-stress ka sa kanya. Oo. Parang, Kasi medyo... tsaka may, hindi lang doon sa bakla-bakla. May mga post siya na, tama naman. Ako kanina pa ako nagsasabing, my content, my rules, diba? So, kung sa'yo yan, hindi ko kaya kasing basahin yan. Block na lang kita. Totoo nga yung sinasabi mo dun sa matanda. Kasi pag matanda ka na, hindi ka na tumatanggap ng ibang opinion eh. Di ba? Hindi ka na mapangaralan. So, pag bata kasi, pwede mo pang I-tweak pa ng konti. i-tweak. Tsaka, pag merong malaking consequence na dumating sa buhay niya, tsak magbabago yan. Kaso ang matatanda,
Ang dami ng pinagdaanan yan eh. May dumaan na sila kay Hitler. So, wala nang iba pang Inabot kaya ng social media. pagsubok si Hitler. Oo. Diba? Well, yung mga ganong klaseng pagsubok na pinagdaanan mo na nung bata ka, parang sabihin mo na magbabago ka pa, hindi na yun mangyayari dahil, kinakain mo yung straw. Ang Yeah. galing. Sobrang may adahada. May ADHD. So, Hitler to straw. Parang dog show divas. Ang hindi oh, Hindi kasi patalon-talon sila ng, Oo. diba? yung sa kay Janus, yun ang isa rin sa curious case para sa akin. Yung klase naman ng from mainstream to papunta sa online. Kasi wala na siyang papatunayan sa mainstream eh. Hello. Diba? Kasama mo na yung mga Bea Alonzo, kasama na John Lloyd Cruz, dami na siguro niyang mga awards, diba? Pero, this is a new era for me. This is a new platform. At nabigyan siya ng kahit hindi naman kasing laki ng mga likes ng Cool Pals, diba? Parang feeling niya, ang 500 likes ay malaki na for me. Following to. Okay. Magpipreach pa ako. Ganun level eh. Kasi parang narinig, yun ang kagandahan din ng social media, no? Ine-expose niya yung mga tao doon sa tunay nilang pag-ugali. Kasi nung nakikita mo lang pinapanood mo lang si Janus sa Ang TV, One More Chance. Hindi siya nagkaroon ng episode na pwede siyang mag-preach eh. Oo. Etong social media na-expose siya eh. Kung ano ba talaga yung iniisip ni Janus. Kung sino siya, diba? Oo, kung sino ka. In-expose ka niya. At saka may mga nagko-consume, may mga nag-likes, may mga nag-share. So may mga naaaliw dun sa mga k***luhan niya. Diba? Kaya parang ang hirap lang na i-judge siya kasi yun ang niya eh. Parang nabigyan siya ng panibagong buhay. Ayoko naman sabihing laos. Tsaka baka nag-enjoy din siya sa ginagawa niya. Kasi hindi naman niya gagawin niya kung hindi siya nag-enjoy kasi may validation eh. Pero ang isa lang sigurong common denominator, yung pagiging attention whore ng mga tao na parang pag nabigyan ng attention, kakapit ka doon. Kasi kung ano yung nagbibigay ng attention sa'yo, tapos dadagdagan mo, magdo-double down ka. Yun ang mag-fuel sa'yo para gawin Yun naman talaga ang nasa loob ng mga tao. We're all narcissists in our own special way. Diba? Ang bottom line dito is ang pagiging matalino. You don't have to be educated. Kailangan nyo lang maging smart. Kasi lahat imaginein mo 2026 na, pero may bait pa rin. Ano ba yung dati? Clickbait. Oo. Rage bait. Queer bait. So, ang isda naman, Master. Sabi ko na doon papunta yung episode na to eh. Sa lahat ng pinag-usapan natin, doon tayo papunta eh. ang isda naman talaga, hindi niya alam na yung kinakain niya may hook. Pero kasi isda yun. Unless gusto mo mahilera sa isda. Walang utak yun. Walang utak yun. Pero may utak ka eh. So, may chance ka or may, ano tawag dito? Meron kang critical may thinking. liberty ka, may freedom ka to think and kung magpapahook ka doon. So, Ano tinuturo mo? performance media. May ganun pala. Yes. So ano ba yung performance sa mga media? comm arts. It's about knowing kasi dati, RTVP lang, radio and TV productions. Okay. And radio and TV performances. Ngayon, since nag-evolve, kailangan na rin aralin yung digital media. Pero, digital media as a tool for your business, for your brand. So, inaaral not only yung mga basics na analytics, yung monetization, hindi lang yon. Paano, pag, let's say, kukunin ka ni VinFast James to promote
one is the quality. Yung quality, sobrang basic na yan eh. Bare minimum yan. Dapat yung ipaproduce mong video of quality. Pero, pag in-upload mo na siya, paano siya mag-translate into sales, into brand awareness? Yun ang inaaral namin. Ang galing kasi isa si Chris Aquino sa kapag pinromote niya, alam mong dekalibre yung produkto. Tapos ikaw ang nagtuturo nun. Ganun ba yun? As Chrissy Aquino. Pero parang ano lang, na-amaze lang ako. Pero kasama ba sa tinuturo mo yung sa performance media? Tama? Performance media. Yung ethics. Meron. Na-tackle din namin yung ethics. Kasi, yung isang content, kahit gaano siya ka-entertaining, ka-informative, pero di siya papasa sa ethics. Kasi ethics is, unseen na moral Morals, mo. Moral mo dapat ang umiiral doon. So, kung alam mo sa utak mo kung tama or mali, ramdam mo na agad na, bakit mo naisip na, hindi kaya ako mababash dito? That alone, ibig sabihin, alam mong kabash-bash siya kasi naisip mo siya eh. Oo. Moral mo yung gumana eh. So, Pero minsan, dahil sa word na monetization, virality, wala na. trending. Pag pera-pera, wala na. Yan ang dyan na nagkakamali yung mga tao. Hindi ko alam kung nakwento ko na to, pero si Kong, may tinatawag kaming viewing because hindi siya tiwala sa mata niya. Hindi siya tiwala sa iisang mata. If meron akong bias ka kasi eh. Kunyari ako mag-i-edit nitong episode na to at let's say ang raw natin ay 1 hour, baka 55 minutes ang mabigay ko sa inyo. Kasi ako yan eh. Feeling ko lahat ng sinasabi ko maganda eh. Ngayon, pag may iba pang mga unbiased na mga mata, feeling mo nakakatawa pero parang ikaw, Chino, yung sinabi mo kanina parang medyo off yun. Ganun ba? So that's one insight. Paano kung nag-viewing pa kayo na 10 tao? 'Di ba? At let's say umagri lahat na nakakatawa to, perfect. Pero kapag may mangilan-ngilan na dragging na to, medyo wala nangyayari dito, tanggalin na natin. Ito yung sinasabi ko sa mga estudyante ko. Kung kayo nga hindi kayo natawa, why do you expect people na matawa? Kung kayo nga naboboard, pag in-upload mo yan, scroll lang yan. Diba? Importante ba na ang viewing ay i-view nyo ng mga eksperyensadong mga tao? Hindi kailangan. Kahit na pakita mo lang yan sa kapatid mo, sa jowa mo, sa mga kaibigan mo, na hindi rin vlogger. Kunyari, meron ako mga kaibigan hindi vlogger. May mga vloggers na wala namang vlogger friends. Okay lang. Pero maganda yun. Parang, As long as may ibang taong nakakapanood. maganda yung point of view ng hindi siya vlogger. Kasi yun yung magko-consume talaga ng content mo eh, di ba? Yung mga hindi nagwa-vlog. Yung mismong masa talaga. Sobrang ironic because ako hindi ko pinapanood yung mga guestings ko. Ako na nagva-vlog, hindi nanonood ng ibang vlogs. Diba? Pero kailangan mo minsan mag-comms watch eh. Yung tinatawag namin sa corporate na competitors watch. Silipin mo kung anong ginagawa ng mga kalaban mo, diba? Bakit sila bakit sila pumapatok? Galing. Kasi, ang dami ko natututunan sa'yo. Pero yung pagdating naman sa sa content yun. Okay. Biglang tumalon sa gano'n. Sige, doon tayo. Yung pagdating naman, kasi ako minsan naiinis ako pag kunyari may mga nagko-comment or nagbibigay ng suggestion. Okay lang yung content na, kasi sa Cool Pals, yun din ang gusto ko eh. Nakikinig kami sa mga gusto ng listeners. Kung anong gusto nila, yun yung dun papunta yung direction ng show. Pero meron ako nabubusit ng mga comment na kapag kunyari, nagko-comment na siya sa business side. Nakikialam. Kung paano paandarin tong paano kumita, paano ganyan. Ito naman, para sa akin, ang stand ko, bago ka mag-comment ng ganun, kailangan, eksperto ka muna or may experience ka kung paano patakbuhin yung business na yun. Yes. Kasi kung mag-comment ka lang, hindi mo naman alam,
ang dami na namin napagdaanan na nalaman na namin na hindi mag-work yung suggestion mo. Di ba? Yung mga nagsasuggest na, what if kaya yung sa Patreon ninyo, wag na lang na kayo mag-audio app, ibigay nyo na lang lahat ng video, tapos ang perks na lang ng Patreon ninyo yung mga behind the scenes. Nasgawa na namin yan! Alam na namin na hindi mag-work yan. Hitad ka, Ay, sorry. Ang sinusundan na rule doon para siyang sa paggawa ng mga jokes sa, 'di ba, sa isang open mic na kapag hindi gumagana, isinasantabi muna. Tapos kung ano yung gumagana, yun lang yung muna. Parang ganoon yung ginagawa. May may parallelism yung stand-up tsaka yung vlogging. Katulad nung ginawa ni Kong na gusto niya may ibang mata. Kasi sa stand-up din, kailangan mong i-open mic mo muna yung bagong jokes para alam mo kung nakakatawa. Kailangan i-testing mo ayoko i-testing yung mga joke ko sa mga kapwa ko komedyante or mga kakilala ko. Kasi kilala nila ako eh. Alam na nila yung Critic humor na ko agad eh. di ba? Oo. Totoo. Tsaka alam na nila yung humor ko. So may context na sila kung paano yung humor mo. So mabilis na silang mapatawa. Unlike kung kunyari, hindi mo sila talaga kilala, tapos diverse pa yung crowd, may matanda, may bata. Doon mo malalaman kung talagang universal yung joke mo at kung mag-a-appeal talaga sa lahat ng tao. Oo. So, yun yung tingin Yan ang kong hindi ko kayang pasukin. ang stand-up. Ang stand-up. Isa sa mga una nag-encourage sa akin, si Ate Lassie. Oh, So, bata pa lang ako noon. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Because inaral ko yung stand-up, structured siya eh. mm Yung bato, mukhang hindi, pero kailangan structured yung pagkaka-deliver mo. Meron kang pyesa. Oo. Hindi mo lang alam yung pyesa ko, pero may pyesa ako. At kailangan, kung meron kang kaduo, kailangan alam din niya saan papasok kasi siya magagasolina. Kaya isa sa mga okay na stand-up na napapanood ko, yung kay La Tekla at saka kay Donita. Kasi parang isa tanga-tanga, yung isa matali-talino, pero alam nila yung pasok. Kumbaga, orchestrated. And hindi ko kaya. Talagang parang, Kasi, ang pinapanood mo, yung finished product na. ay, hindi ko kayang, kahit i-try, parang hindi ko kaya i-try. Meron ba, ito ang gusto ko rin itanong kasi ang dami ko na rin niyaya, kunyari si Burong. Oo. Niyayaya ko kasi pagka tinitingnan ko sila sa pencil box, yun, niyayaya ko din yun eh. Sabi ko may bitaw, may alam niya yung timing, tapos maganda yung bitaw niya. Hindi ko lang ma-explain kung ano yung bitaw. Pero mararamdaman mo yun, makikita mo yun kapag nakita mo eh. Pag narinig mo kung paano bumitaw. Parang mayroong pinopost na muna bago ibigay yung punchline. Speaking of, buti na lang nakuha na sila ng pencil box. Akala ko na bigyan. Ako, hindi pa ako kinukuha ng pencil box. Ay, nako, Pat. Ayan pala Nako, ito na. Ako, Charot naman. I-mention ko na yan sa Facebook. Nakikita ko yung mga taga-pencil box. Pero parang, akin lang parang may favoritism sila. Ay. Oo. Kaya after nun, parang nag-spit muna ako. Nag-spit ka? Hindi, nag-spit muna yung panonood ko. Oo. Hindi muna ako nanonood ng pencil box. Gusto mo? Naano ko si Patrick. Hindi, ikaw ba? Gusto mo bang pasukin yung ganong gusto ko lang comedy? matry. Pero masaya, i-try mo. Try natin. Kasi yun nga ito ang gusto kong tanong dun sa mga established ng content creators na, yun nga sabi ko, niyaya ko sila Burong. Pero parang hindi sila, parang katulad mo rin ng ganon, parang hindi ko kaya yan. Hindi, pero si Burong kasi may eagerness siya. Naalala ko dati, hindi ko alam kung na-upload niya. Nag-stand up siya sa harap namin. Kinento niya. Oo. So, hindi ko alam kung na-upload yun o hindi. Pero at least kasi, may kagustuhan. Ako kasi, parang napapangunahan talaga ako na, hindi, not for me. Oo. Meron bang factor yan Pero yung... kung to try it, okay. Okay lang ako to try it. Meron bang factor dyan yung, yung stature mo na baka, kasi sa stand-up, malamang sa unang try mo talagang hindi mo kakapain mo pa eh. Oo. So hindi pa yung talagang pinakamagandang tawa na ma-receive mo.
So meron bang factor dito sa mga katulad mong established na meron takot din na baka ayaw mong makita ng mga tao or ng public? May ganon. Actually, iniisip ko kanina. Nag-iisip ako ng analogy na parang, ako yung may kakayahan i-present sa inyo. So, let's say, may plated akong mga putahe. Tapos yung isa hindi maganda, hindi ko bibigay sa inyo. Bibigay ko sa inyo yung magagandang plated na luto ko. Do kahit yung luto na yon same lasa yon, pero yung pagkaka-present mo kasi hindi, may freedom ako na hindi na lang to ilabas. So kasi sa vlogs, 'di ba? Sa isang oras mo, kapag may 30 minutong maganda doon, patok ka na. Pero pag nilabas mo lahat yon, the rest of the 30 minutes na tinanggal mo, iba na tingin sa'yo ng tao eh. So kaya ako, hanga rin ako, meron talagang, aminado tayo, meron talagang hindi magagandang bato sa spit, sa pencil box. Pero hanga ako kasi nilalabas pa rin nila. Sabihin, impromptu to. So, kung ito lang naisip ko baka nga iba, walang maiisip pag sila ang nandito sa sitwasyon ko Pero parang, medyo maano ako yung gusto ko lahat ng Curated. Oo. Kino-curate mo talaga. bitaw ko maayos. Well, understandable din naman kasi dahil Not so scripted hindi kami scripted sa Team Payaman. Oo. Hindi kami lumaking scripted. Pero, talagang aanuhan mo. Talagang i-hit mo. mayroon na kasi kayo ding standards sa quality ng content na gusto nyo lumabas. Kaya understandable na meron ding apprehension na wag kong gawin to kasi hindi na ito yung forte ko. Hindi katulad dun sa mga taong mag-uumpisa pa lang ng stand-up. Wala pang ka-idea yung mga tao sa kanila. Yeah. And then doon pa nila i-develop lahat. Pero ano din yun hirap din yun kasi nagsiset ka rin somehow ng expectations nila. So, may mga times na recently may ganun ako, yung parang kay Direct Tonet, sabi ko, Direct, sorry ako ng sorry kasi Direct, hindi kasing ganda nung last time. Kasi may mata ako, may tenga ako Alam kong mas maganda pa rin yung una naming episode ni Ina. So yung pangalawa, parang Direct, at hindi ko kayo napatawan ng sobra. So sorry ako, sorry. Sabi niya, ano ba? Okay lang yun. So may ganun ako na, parang hindi maganda to episode na to. Hindi, naintindihan ko yung side naman ni Direct Tonet kasi pwedeng ibang side naman yung pinakita mo doon sa episode na yun. Katulad na ngayon. Oo naman, pero parang ako kasi, syempre, all out ako Dapat hindi lang educational. Kaya minsan pag ang dami ko nang sinasabi, parang tigil muna ako kasi parang nagiging teacher na tayo, di ba? Parang malaman, pero masyadong malaman. Dapat may onting tawa, diba? Sige. Dahil dyan, sino pa yung binlock mo? Parang wala na akong maalala. Okay na yun. Okay na yun. Binlock ka. Ay, hindi ko na alam kung sino man ang block sa akin. Baka siya. Siya. Baka ikaw. Baka ikaw. Binlock mo to. I-unblock mo na siya para... No, okay na yun. Kasi at least, nakatipid ako ng oras. Kasi ako ang mambablock sa kanya. So, at least siya anong block. Patingin nga ng blacklist mo. Ang saya naman nung lesson na to. Kasi... ito ata yung pinakamahabang episode natin. Oo, alam mo, kabisado ko na nga lahat ng streets dito sa Pasay. Talaga ba? Oo. Nahihilo na nga ako. Ano Pasay? Ano lang to? Makapagal lang to iniikutan natin. This is Pasay. Oo, pero hindi ito yung Pasay. Kasi ang alam ko mga Pasay, mga Malibay. Ayan talaga yung domino din yung mga motor kapag nabangga mo. Yes. Maraming salamat. Thank you Tita so Crazy. much. At very educational to and at ang dami naming natutunan for a peace of mind. Oo. Tama. Hindi puro yung pinag-usapan natin yung episode na to. Iba naman ng pag-usapan natin kasi guys, kung tatanungin nyo, 10:00 kami nag-start. So ang hirap. So, wala muna. Ang hirap
ng tanghaling tapat, di ba? Ang init-init. Wag, man pa season 3 na. Ay, may pa season 3 pa tayo. Wow! Season 3 na kayo. Oo. Hindi namin alam. Huwag nating i-jinx. Oo. Pero just in case, magkikita tayo ulit. Di ba? Oo, sana more lahat mag-suggest kayo kung sino pa yung mga gusto yung mag-guest dito sa VinFast. Correct. Sa Fast Lane with VinFast. Ako talagang, walang pag-aalin langan. Tinanggap ko to kasi ang balita ko, ang TF, ay, VinFast na Oo. kotse. Kaso maghihintay, 5 years nga lang, ang waiting period. De, joke lang. Ang releasing 5 years. Hindi, kasi sobrang in-demand ngayon ng Oo. VinFast. Correct naman. Nagkakaubusan ng unit. Oo. Pero sabi nga nila, bibigyan nila ako VinFast, pero okay lang daw ba, neon green? Sabi ko, okay na po, may kotse ako. Taxi ka na, green Oo. GSM ka bigla. At GSM na yun. tsaka bibigyan ka ng driver's access doon sa app nila yes. para ikaw ang pipick up. At least Mamimili ka na medyo pasahero. at least kumikita ako, no? Oo. Ipasok ko kaya yun, no? Minsan, no? Pag trip ko lang, Ikaw ba, nagkaroon ka ng sa career mo, yung backup plan kapag sakaling di mag-work ng content creation? galing ako sa corporate. Ano yun? Galing ako, di ba, nag-work ako sa fast food. Na until now, connected naman, fast food and gasoline station. Nag-gasoline boy ka? Hindi, digital marketing. Pero sa fast food, nag-crew ako. Nag-crew, alam ko paano magluto ng burger, ng fries. Nag-host ako ng kiddie crew. Talaga? Yes, ng mga birthday parties. Iba ba yung trato mo dun sa mga pangit na bata tsaka sa mga cute na bata? Hindi na natin yung Sayang natin eh. yung Another pag-uusapan episode dito. tayo na. Oo. Sa another episode pa I sana love yun, no? Rasta G. At ito honestly nung nakita ko yon, hindi ako na-offend. Siguro iba yung perspective ng may anak ka. Ako wala kasi akong anak. At mahal ko ang mga bata, let's say, mga anak nila ko, yung mga sarili kong pamangkin. Oo. Pero meron talaga tayo na pag tayo lang, acceptable eh. Yung kunyari, ako nakapagsabi na ako within my friends na, ingay naman, kala mo naman. Yung ganon. Diba? Pero kasi pag in-upload mo yon, iba ang dating sa mga tao. So may mga bagay tayo na acceptable if it's just us. Locker room talk, GC talks lang yan eh. Yes. Ano lang yan, Pero pang-inuman minsan, lang. sabi mo, nakita mo si ganun, sarap, diba? Pero pag nilagay mo yan sa social media, hindi mo i-expect na, wag mo i-expect na tanggap nung mga kasama mo sa locker room, yung treatment doon sa social media. Sige. Top 5 na gusto mong Ayan, maraming salamat. Thank you. Tita Chrissy. Salamat. May gusto ka bang i-promote? I have a new podcast. It's called Chino on Deck. Yan. So, ang first episode namin si Ninong Rai. Ang second episode, optional na panoorin nyo because it's Abdul and Marcy. Nako. Optional Controversial yan, yan. ha? Napag-usapan din yung queerbaiting. Oo. And then third is sila Katya and Andrea Del Rosario. At marami pa akong special guests Abangan in nyo. store for you guys. Tita Chrissy! Oo. Thank you. Makakababa ka na. Ganun ba? Maraming Okay. salamat. Sige na nga, bababa na nga ako. Bye-bye. Ayaw niyo talaga? Ha? Ayaw niyo ng car fund? Car fund? Sabi mo nga 10 a.m. pa lang, di ba? Oo. Sige. Walang nagka-carpa ng 10 a.m. See you at 3 Yes! 3 p.m. Bye-bye. Bye-bye. Magandang episode na yan, ha? Kakaibang crazy ang napanood nyo dun. Oo, at may mga bulgaran. Oo. So, ikaw, may mga billak ka na ba sa account mo? Oo naman, may kailangan naman tayo talagang i-block. Tulad niyan, lalo na pag pinangangalagaan mo ang peace of Peace mind of mo. mind. Di ba? Pag ikaw ay trentahin na, importante na yan. Nasa iyo naman yan eh. Ikaw ang nagda-drive ng buhay mo. Parang binpas din yan. Ako, hindi ako nagbablock. Oh. Pero, hindi ko na lang din binabasa. Parang, pag lumabas to si Sir Jack, mga unang forwards pa lang,
scroll up. Bago ko pa mabuo yung binabasa niya. So, minsan kasi gusto ko rin makakita ng Kung anong ginagawa. ano yung ginagawa niya. Yung, alam mo yung, ano yung kabuhan na naman ng itong tao. Minsan gusto mo lang din makikita yung kabuhan ng isang tao para pampaganda ng araw. So, once again, ito po ulit ang Fast Lane with VinFast. And there you have it. And there you have it. At panawagan po ulit namin kay Mr. Vin dahil boom na boom naman ang business. Baka Naman. naman maambo na kami. Naman. BF3 lang, BF3 Mr. lang. Vin. BF3 lang. Oo. Baka naman. BF3 Oo, lang. baka naman kami pa yung buong Pilipinas naka-VinFast na, kami lang yung wala. Oo nga. BF3, nakakaya yun. Kami yung unang nangarap dyan eh. Oo nga, hindi pa nila alam yung BF3. Uy. Ang dami na natin parinig ha. Paalam. Bye-bye. See you. Sana naman, season 3. Season 3. Season 3. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with VinFast.